Alas 7:06 mga kapuso. May malungkot po tayong flash report. Superadyo Flash Report! Nagkaroon po ng sunog dyan sa may Villamor Airbase sa Pasay. 2 bahay yata ng sunog dyan eh. May malungkot tayong kaganapan tungkol sa sunog na yan sa Villamor Airbase. Sam Nielsen ang magbabalita. Sam. Malungkot nga sapagkat ilang minuto pa lamang nakakalipas at natagpuan na dito ang isang lalaki na simula pa kagabi na sumiklab yung sunog hinahanap at nawawala nga po ito matapos maiwan sa loob ng kanilang tahanan. At masulog kagabi dito sa halos kanto lamang ito ng 4th at 9th Street dito sa Barangay 183 Zone 4 Villamor, Pasay City. Mike, ayaw ko munang banggitin yung pangalan nitong biktima pero ang impormasyon natin na kukuha yung nawawala ay itong si Marcelino Sobrevega, 51 anyos. At hindi pa kasi batid nung kanyang mga kaanak, di pa nakikita ito. Yung mismong nagkumpirma sa atin dito ay yung mga kapitbahay na tumutulong ngayong alisin yung tubig mula dun sa pinaka-underground basement nitong tahanan na ito matapos gang matupok alas 11:30 kagabi. Ilang minuto pa lamang nang makita ito dito at tinabunan lamang o tinakpan lamang muna nila ng plastic. Wala pang mga tauhan ng polis na dumarating dito. Sa amin din naman kalakihan yan sunog na yan eh. Oo, 2 bahay lang yata natupok dyan. Tama, Mike. Oo, ikatlong alarma lang inabot itong sunog na ito. Pero dahil nga sa yari sa light materials, yung ilang bahagi nito, talagang wala nang mapapakinabangan dito, no? Liban na lamang dun sa mga konkretong struktura na naiwan dito nga sa tahanan na ito. Sa panem ko kay Pasay Fire Marshal Chief Inspector Douglas Giab, itinigil nila kasi kanina yung paghahanap, kaninang 1:30 ng madaling araw dahil nga hindi nila makita itong biktimang si Marcelino. Kung titignan mo itong iniwang sunog o nitong sunog na tupok at talagang wala nang mapapakinabangan. Ayon pa dito kay Major Giab, maaaring sa naiwang kandila daw nagmula itong sunog pero ito'y patuloy pa nilang iniimbestigahan. Aabot naman sa halos 300,000 piso itong halaga ng pinsala sa mga ari-arian sa nasabing sunog. Yung kayo po, ma'am, kaanak po ba kayo? Kaanak po kayo? Kaanak po kayo? Yung ilang mga kaanak dito ayaw na lamang muna magsalita, Mike, dahil yung mismong nanay nag-aantay sa labas si Aling Mercedes at tinatanong natin sa kanya kung ito na nga ba yung nawawala niyang anak pero gusto niya daw muna makita ito pero doon sa binabanggit sa atin itong mga nakakita hindi na daw makikilala itong nasabing biktima. So yan ang sitwasyon mula rito ang kapuso. Sam, ang sinasabi mo kagabi nung hinahanap yan ng mga bumbero ng mga pamatay sunog, hindi natakpuan yan. Hindi, Mike. Paano siya nahanap o natuklasan yung bangkay na yan ngayong umaga, Sam? Dahil yung mismo ng mga kapitbahay ang gumawa na ng paraan na nagdala sila dito, Mike, ng generator, sinipsip yung tubig na naipon dito sa basement. At nung medyo bumaba na yung tubig dito, halos gatuhod na lamang yung lalim, dito na natagpuan itong nawawala. Napasailalim siya sa tubig. Napasailalim mula dun sa sinasabi kasi kung babasihan natin yung kwento sa akin ng sinanay Mercedes, pinatulog daw, inaya pa nung kanyang apo na dun na sa ikalawang palapag matulog kagabi, alas 10:30. At nung sumiklab yung sunog, alas 11:30, hindi na nila ito matagpuan. Ngayon lamang, may nakita nga pong katawan ng lalaki na natupok na dito sa sunog. Matapos na rin kumilos, ito mismong mga kapitbahay. Inaantay ko kung may mga otoridad na dito. Pero sa mga oras ito, Mike, itong mga kapitbahay pa lamang ang nagtutulong-tulong nga po dito sa nasunog na lugar na ito. So yan mo lang sitwasyon. Mula pa rito ang iyong kapuso sa aming St. James Radio, DCWB. Superadyo DCWB Flash Report! Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:10 na po. Alas 7:11 na, pumatak na relo. Double B sa News TV.